si Langgam. Habang naglalakbay, ay nagtataka si Paru-Paro kung bakit pabalik-balik na naghahakot ng pagkain si Langgam sa kanyang lungga sa ilalim ng puno. Kung kaya't tinanong niya ito. Ano ba yung ginagawa mo, kaibigang Langgam? Mukhang pagod na pagod ka. Pati ka man ang magpahinga. Bakit di ka magsaya tulad ko? Sumagot naman si Langgam. Naku, mahirap iyon. Malapit na ang tag-ulan. Iba na ang manayapon na pagkain bago ito dumating. Alam mo, dapat kang magsaya, maglakbay tulad ko. Alam mo, may kaibigan akong si Tipaklong. Nangako siya sa akin na alagaan at paproteksyon niya ako sa lahat ng pagkakataon. Oh, talaga ba? Sige, tatapusin ko muna ang aking ginagawa. Saad naman ni Langgam. Nagpatuloy sa pagmamalaki si Paru-Paro habang nagpatuloy naman sa ginagawa si Langgam. Kalaunan, umalis na rin si Langgam at nagpaalam at naghiwalay na rin ang dalawa. Sa sumunod na araw ay malakas na ulan. May kasama pa itong bagyo at pagbaha. Hindi rin makalabas at kung makalabas man ay wala na rin itong matagpuang pagkain. Nagpatuloy sa pagbuhos ang malakas na ulan at umapaw na rin ang tubig sa mga ilog at dagat. Hindi na rin madaanan ang mga kalsada dahil sa baha. Ano kaya ang nangyari kay Langgam? Naroon si Langgam sa kanyang lungga, nagpapahinga, masagana sa pagkain. Napaisip ni Langgam na dumungaw sa labas upang alamin ang mga pangyayaring naganap. Abo, saod ni Langgam na makita niya sa Tipaklong at Paru-Paro na palutaw-lutaw sa tubig. Maya-maya ay may biglang lumapit na ibon at dinagit ang dalawa. Napaurong sa takot si Langgam, subalit nasabi rin niya sa kanyang sarili na kung sinong matyaga, siya magtatamong polo. At dun lamang nagtatapos ang kwento ni Paru-Paro at Langgam. At ang aral na mahihinuha sa kwentong ito ay matutong mag-impok upang sa oras ng kagipitan ay may madudukot. Yun lamang po at maraming salamat.